it's Key! So ayun, welcome to my life. Welcome to my YouTube channel. As you can see, this is my first video posted here on YouTube. I just want to start my journey here in YouTube because aside from the fact that I want this to like record all the memories that I want to look back in the future, I also wanted to be like of help to somebody who needs to know about something in life or anything about career and all that. So if you want to like see more of me in the future, ayan, you can subscribe in my channel. You can click the subscribe button and let's now proceed to the video. Oo, I will discuss here kung ano ba yung mga kailangan yung bagay or ano ba yung kailangan yung malaman before you pursue freelancing or virtual assistant career. Top of the list talaga na dapat meron kayo before you pursue freelancing is yung laptop. So, yun. This is my laptop. Ayan, with lots of stickers na feeling mo hindi siya laptop because of it's so many stickers na nakadikit dito. Mahilig ako sa mga cute na bagay. Kita nyo naman sa wall ko, di ba? Yung laptop ko na to, nabili ko lang, na-order ko lang siya sa Shopee. So, pinag-ipunan ko talaga siya while working with and earning my salary as a government employee. So, yung pinag-ipunan ko tong MacBook 13 M1, MacBook Air 13 M1. So, yun, this is M1. This is 256 GB. And yun, nabili ko lang ata to like less than 40k that time sa Shopee, sa Apple flagship store ng Shopee. So, very legit naman yung mga products doon. Nakikita ko sa mga reviews. And talagang risk taker. Sabi ko, parang that time nung umorder ako kasi nga so first time ko kasi umorder ng ganun kamahal online. Nag-conduct talaga ako ng maraming research about that shop and about this laptop and all that. So yun, nakita ko naman na okay siya and dumating naman siya okay, safe and sound. Talagang grabe, fully covered and all that. So ayun, okay din talaga siya. And meron akong kilalang friend, parang nabili na to like around more than 50k. Pero ako, parang less than 40k na lang siya. Ang dami rin talagang vouchers online. Kung umu-order talaga ako, gusto ko online kasi mas nakakatipid ako. Parang tipid-wise, parang ang daming mga vouchers na pwede mong ilagay doon. And at the same time, hindi ka na mahahassle magpa-deliver and all that. So, yun yung first thing na kailangan nyo. Reliable na laptop or desktop na talagang okay din sa niche nyo. So, second thing na kailangan nyo is stable na internet connection. So, yun nga yung work na to, yung freelancing, talagang hindi siya yung kailangan pumasok sa office. So, yung freelancing kasi, di ba, may mga kausap ka online, may mga clients ka makakausap online, all works talaga are done online. So, kailangan mo talaga ng stable na internet connection. So, as for me kasi, so yun, nag-aaway yung mga babies ko. Ayun, so, kasi, as for me living alone, hindi ko muna inuna na magpakabit ng super like yung modem talaga, yung internet talaga na wifi, ganyan. Tsaka lagi din kasi akong wala sa bahay. So, lagi akong lumalabas, gumagala, ganyan. Kailangan ko yung dala-dala ko lang na wifi talaga. And para makatipid na hindi na rin ako mag-avail pa ng mobile data, 'di ba, na promo. So, bumili ako na tong TP-Link, online din again sa Shopee. Ayan, ng pocket wifi. So, TP-Link yung brand niya. And magandang brand daw to. Ayun, kaya ito na yung pinili ko. Kailangan mo dito maglagay ng SIM card, ganyan, na okay sa area nyo. As for me kasi, yung okay dito sa area ko is yung mga TNT, ganun, smart. So, I purchased TNT and then nakasubscribe lang ako sa less than 800 na 28 days only data na talaga siya sa TNT. So, meron kasi sila nun. So, yun yung ina-avail ko lang. So, anytime, anywhere, I can have my internet, ganyan, kahit saan man ako pumunta. Hindi ko kailangan mag-worry sa internet ko. And malakas din naman siya. As for my work, okay din talaga yung internet niya. And ako lang din naman kasi gumagamit with some of my devices na hindi ko naman sabay-sabay na ginagamit kasi mag-isa lang naman ako. So, yun, kaya okay siya. And at the same time, nakakalis din ako sa wifi. Kasi 'di ba yung wifi ngayon, yung price talaga nila is like 1,500 or less and all that monthly na subscription. Minsan nawawala ng internet. And kailangan talaga nakasaksak siya and all that. Ito kasi, i-charge mo lang siya. Then, like, naglalas ata siya 5 to 8 hours. Depende sa gamit mo. Depende sa dami ng devices. So, okay na okay din talaga tong pocket wifi Pocket wifi for me. So, third
third thing na kailangan nyo is headset. I think kasi we are in the Philippines, so hindi laging tahimik. So mostly talaga ng surroundings natin, lalo na kapag nakatira ka hindi sa subdivision, is talagang maingay. Maingay yung paligid, ganyan, kahit nasa loob ka ng bahay. Rinig pa rin yung ingay outside. In freelancing kasi, you will be doing a lot of interviews, ganyan, with your clients, and virtual lang yun lahat. So, kailangan mo talaga ng headset, so para marinig mo yung na-clear talaga yung mga sinasabi nila. And sometimes kasi sa mga client, lalo na sa ibang bansa, medyo mahirap talaga intindihin yung accent nila. So, much better talaga you have a headset na may noise cancellation na din if ever. Para mas maintindihan nyo yung sinasabi nila, lalo na yung mga questions nila sa interview pa lang, and even sa onboarding, ganyan. And next thing naman na kailangan nyo is webcam. Una talaga ako nag-invest sa laptop kasi meron na siya agad camera, o yan, meron na siya agad webcam. So, hindi mo na kailangan mag-purchase pa ng other something for camera, ganyan, and all that. So, unlike kapag desktop, diba? Kasi yun nga, sabi ko, you will be doing a lot of interviews. So, syempre, yung mga interviews na hindi naman pwedeng parang off-cam lang. So, merong mga ganong clients na okay lang yung off-cam. Pero, as much as possible kasi, you really want to give a good impression or leave a good impression sa clients mo, lalo na sa interview pa lang. So, talagang makikita nila na you dress up properly kahit magkalayo kayo, kahit virtually lang kayo. Virtual lang yung interview, diba? You dress up nicely, ganyan. Makikita nila yon, of course, with the help of your webcam. So, kailangan mo talaga ng camera. And ayun, I think that's enough for the things na tangible na talagang kailangan mo. Yan, to pursue freelancing. So, next thing na kailangan mo is yung email address. So, kailangan mo talaga ng email address na talagang gagamitin mo lang for your job. Kasi ako, I made a big mistake nung una. Parang, kung ano yung personal ko na email address, which is doon pumapasok lahat ng mga transactions ko, ganyan sa social medias and all that. Ayun, parang nami-mix siya, and so much better talaga na meron kang professional na gamit na email address rather aside from your personal na email address. So yun, kailangan mo yung email address kasi sa lahat ng mga online platforms na kakailanganin mo to make your profile, ganun, ang essential talaga lagi na hinahanap is yung email address mo. Next thing na kailangan mo na magkaroon is yung mga online payment account. So, nung una, mga digital banks lang yung meron ako and all that. So, yung first client ko, since sa Singapore lang siya, pwede siya mag-transfer to another bank. Pero kasi sa US, ayan, mga US clients, ayan, so hindi yun possible. So, kailangan mo talaga gumawa ng PayPal or Wise. So, I suggest na gumawa kayo ng Wise, and I suggest na ito yung i-recommend dyan sa mga clients nyo in the future, yung Wise. Kasi yung Wise, bukod sa Wise siya, ayan, ano din talaga, maliit lang yung mga fees, mga transfer fees, ganyan, and all that, na kailangan mababawas sa salary nyo kapag na-transfer kayo sa talagang bank accounts nyo. Research na lang kayo ng maraming mga online payment accounts pa na pwede kayong gumawa. Ayun, so big help talaga yung mga online payment accounts na yun. So, tayo magpro-provide ng mga online payment accounts natin kasi nga through online lang din lahat. So, last but really the best thing that you need to have is to have knowledge on software tools na tingin mo kakailanganin mo. Well, depende kasi yan sa niche na ipupursue mo. As for me kasi, I pursue yung creative na side na niche, which is graphic design, video editing, or social media management, kanya. Okay talaga na before ka mag-apply is kailangan may basic knowledge ka na, may alam ka na kung paano ka magwo-work kasi nga hindi ka naman pwede mag-offer ng services na hindi mo naman talaga totally alam. So, hindi pwede yung parang ipapahiya natin yung sarili natin, mag-leave tayo ng bad review for ourselves, ganyan from the clients, 'di ba? Kasi nga hindi natin naman pala alam yung gusto nating applyan. So, yun nga, kagaya lang din to ng ibang job hunting, ayan, na ginagawa mo sa ibang companies dito sa Pilipinas, kailangan mo talaga ng research. So, before I pursue freelancing, nag-research ako ganyan, watch ng maraming YouTube videos, marami din mga content creators na nag-offer ng mga courses online that you can be trained kung ano ba yung mga niche na gusto mong i-pursue. Mga software tools na ginagamit ko as graphic designer, video editor, and SMM is yung Canva, ganyan, CapCut. So, very basic lang to. I believe na nag-aaral tayo, di ba? Dahil na ng college is talagang knowledgeable na tayo sa Canva and CapCut. So, somehow,
medyo basic na lang din siya for me, yung about dun sa niche niya. Kaya yun din talaga yung pinursu ko kasi I really want creativity. Tsaka sobrang saya nun 'di ba, na yung work na kung saan ka nag-earn ng money is yun talaga yung passion mo. So hindi pa pala yun last, may nakalimutan pala ako. May dalawa pa pala na kailangan mong gawin. So, kailangan mo i-establish yung resume mo. Sa pag-create mo ng resume or curriculum vitae mo, so hindi na to yung parang traditional lang, ganyan. So, kailangan ipakita mo rin doon kung sino ka talaga, na creative ka and all that. So, kung paano mo siya i-create is based on your niche din talaga, na creative and all that. And next naman is yung portfolio mo. So, kailangan mo talaga mag-train, ganyan. And by training, you can also do some task, ganyan, na malalagay mo sa portfolio mo. Digital yung services na ina-offer natin. So, kailangan makita ng mga future clients mo na okay din talaga yung mga work mo and makikita lang nila yon yung output mo in one place, mas maganda, you will have your portfolio talaga. Last but not the least na kailangan mo naman talaga as you pursue freelancing is pag-establish ng professional social profiles. Ayan. So, there are a lot of platforms online kung saan pwede ka mag-apply ng freelancing. So, pwede mo establish yung LinkedIn mo, pwede mo rin i-establish yung Upwork, ganyan, kung saan ka mas comfortable. Pero ako kasi yung una ko talaga in-establish is yung online job. Medyo madali lang din kasi siya i-establish. Kailangan mo lang doon mag-take ng mga ilang test, ganyan, and you're good to go, pwede ka na mag-apply. So, yun yung mga essential things na kailangan mo before you pursue freelancing. So, I suggest kung ngayon mayroon ka pang work, ayan, working ka pa and sumasahod ka pa sa full-time job mo, ganyan. Though, I know gusto mo nang mag-resign. So, practical din talaga or wise din talaga na you will first do your research, ganyan, and invest dun sa mga bagay na kakailanganin mo, ganyan. Kasi, mahirap naman na mag-invest ka pa lang ng mga bagay na kakailanganin mo kapag nag-resign ka na, eh wala ka ng source of income nun. So, and I somehow discourage din na mag-avail kayo ng parang mga monthly ganun na binabayaran. Kasi, well, for me kasi, parang mahirap siya, lalo na kapag parang very risky siya, lalo na kapag nag-resign ka na, para baka imbes na ma-stress ka lang do'n sa paghahanap mo ng trabaho, ma-stress ka na ng sobra dahil may dagdag ka na bills, which is yun nga yung pagbabayad mo ng mga monthly do'n. Kunyari example, do'n sa laptop, gano'n. So, mas okay talaga na pag-ipunan mo lang muna siya while you are still working, ganyan, and pag-investan mo lang muna lahat ng mga kailangan mo bago ka mag-take talaga ng risk. So, kung magte-take ka man ng risk, yung medyo responsible din naman muna and practical. Kasi I believe most of us naman talaga why we are working is because we are the provider of our families, ganyan. So, mahirap talaga na mag-take ng risk kasi hindi lang tayo maapektuhan kundi yung mga tao din na mahalaga sa buhay natin. Ayun, that's it for today's video. And thank you kasi umabot kayo sa point na to. If nagustuhan nyo yung video na to, you can hit like button and yeah, I'll be posting more of my contents here in YouTube, anything about life, kanon, makeups, or parang OOTDs, kanon, or just any thoughts about life na kailangan natin, adulting and all that, career. You can hit the notification bell, ayan, para ma-notify kayo in case mag-upload na ako ng second video ko. So, I hope I will be consistent in doing this and hindi lang maging magaling sa umpisa. So, yun. And also, you can subscribe to my channel. So, wala pa ko gaanong subscribers right now. But it's okay if you want to subscribe or not. But you can subscribe kung gusto mo. Please. Char. Thank you. Thank you for staying with me today. Thanks for watching. And see you. Bye. Until the next one. Bye-bye.